Yan, so hello po. In this video po, I will be showing you yung bagong update po ng Nearpad last January 2021. So first po, punta po tayo sa ating Nearpad and then mag-launch po tayo ng isang lesson. Click lang po natin yung live participation. And then, kapag nakapag-launch na po tayo ng lesson, ang first update po na ipapakita ko sa inyo is yung whiteboard. So, meron na pong whiteboard sa Nearpad, so hindi na po tayo gagamit ng ibang application para po magsulat. Pwede po natin i-open, kapag naka-launch po tayo si whiteboard, click lang po natin yung open whiteboard sa may upper right portion ng ating Nearpad, and then ganito po yung makikita natin para po siyang draw it. So, dito po sa may lower left portion, makikita po natin yung pen. Pwede po natin lakihan yung size at saka baguhin yung color. Ganon din po sa highlighter. Ito po yun. And then, meron po tayong text. Pwede po tayong mag-type na lang. Eraser po. Then, ito po yung undo. Ito po yung redo. So, ito po ay eraser din. At kapag kinilik po natin ito, and then yes po natin, mabubura po lahat ng isinulat po natin. So, ngayon po sa whiteboard, kapag po nagsulat po tayo dito, in real time po makikita rin po ng mga bata yung sinusulat po natin. For example po, naglagay po tayo ng hello. Ayan. So, makikita po natin, nagsulat din po siya dito sa student's view. So, ito pong nasa right side, yung student view. Ito naman pong nasa left side, yung teacher's view. And then, kunyari, nag-type ako. Hello, students. Ayan. So, nakikita po agad-agad in real time na mga bata yung tina-type po ni teacher. Ayan po. Then, highlighter. Ayan. And then, pambura. Ayan. So, ganyan lang po. So, ang ganda po ng update ni Nearpad. Then, kung ayaw na po natin ng slide, burahin lang po natin, click lang po natin to, yes. Ayan, then mabubura na po siya. Ayan. And then, another update po ni Nearpad is, ito po. Click po tayo ng isang lesson, click po natin edit. Yung pong mga pre-made activities, meron na po siyang nakalagay na automatic kapag po nag-add tayo ng activity dito. So, for example po, time to climb. Mag-add tayo ng activity. Ayan. So, ito po yung makikita natin. Meron po nakalagay sa right side na explore time to climb library. So, may mga pre-made activities na po na automatic. Pwede nating piliin po dyan. And then, pwede rin po natin siya i-filter. For example, ang kailangan mo po is yung about chemistry lang. So, ayan po. Ito po yung lumabas. So, ibig sabihin, ito po yung mga available. So, pwede rin po natin siyang i-click dito, yung kung high school lang, then science lang, tapos click po natin apply. Yan. So, for example po, click po tayo ng isa sa dalawa, makita po natin kung ano yung nilalaman, and then ito po. So, kaya kapag okay na po yan sa'yo, pwede na po natin i-save yan, or kung gusto mo po munang i-edit siya, pwede rin po. Pwede ka rin po mag-add ng question muna. Yan. Ang bawa naman po ay draw it. Ganon din po. May makikita na po tayo mga pre-made activities sa may right side. Yan. So, ito po yon, mga pre-made activities. And then, pwede po ulit natin siya i-filter. Isa pa pong may pre-made activity is yung matching pairs. Yan. So, ito po yung mga pre-made activities na pwede po natin automatic ilagay sa ating Nearpad. Example po ito. Yan. Social science. Do-click po natin para makita po natin kung ano yung lalaman niya. Yan. So, ang ganda po ng update ng Nearpad, diba po?
So, I hope po ay mayroon po tayong natutunan sa video na ito. Thank you po.